Ngayon naman po makakasama po natin ang ating professor from the Department of Journalism, University of the Philippines, Prof. Danilo Araw. Magandang umaga po sa inyo. Umaga Ninya at Migs. Salamat po sa imbitasyong ito. Morning, Prof. Okay. Good morning. Prof, tuwing may ganitong klase ng balita or breaking or sensitive news, ano po ba ang dapat unang gawin or isaisip ng publiko bago mag-click o mag-share online? Siyempre, yung sensitivity ng sitwasyon ay nagtutulak sa atin na hanggat maaari, wag sana nating i-share itong Facebook Live o yung body cam footage ng alleged perpetrator kasi nga hindi ito nakakatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko at nase-sensationalize pa yung issue at yung isang medyo dangerous tendency rin, yung trivialization. Parang nagmumukhang first person shoot 'em up na video game yan. Lalo na sa mga naglalaro ng Doom noong dekada 90. So parang may ganong memories na bumabalik. Ikalawa, yung pagpapangalan sa mga biktima at saka sa mga perpetrator, dapat sana iniiwasan din yan kasi ang mahalaga po rito ay yung sirkumstansya. O sa journalism, yung tinatawag natin na news value. Ano ba yung aral na dapat nating ikikintal sa isipan ng kabataan, lalo na sa mga menor de edad? Kasi iniiwasan natin dito yung tinatawag na copycat killings o yung copycat na tendensya na baka mamaya maulit at maulit ito hanggang sa naging walang katapusang resolusyon sa issue di umano ng cyberbullying. Kaya pakiusap natin sa content creators at saka kahit sa ilang news media organization, wag nang i-share yung footage na ito. Sana yung Facebook ay tanggalin na ng tuluyan yung footage na to sa kanyang plataforma. Tapos yung pag-uulat ay dapat mas nakasentro sa pagsasakonteksto, sa paghimay doon sa problema ng violence at saka yung kapabayaan, hindi lang ng magulang, kundi ng buong sistema na walang masyadong enabling environment para maagapan itong mga problemang ito at syempre yung pangkabuang pagkatuto rin sa K-12 program na talagang hindi kaengga-engganyo sa isang sitwasyon na among many other things, masyadong maraming estudyante sa isang classroom, kaya kahit yung guro overwhelmed sa iba't ibang aspekto ng kanyang trabaho at kahit yung guidance counselor ay natatambakan din ng sobrang maraming responsibilidad. Opo. Prof, of course, pagdating po sa pagbabalita sa journalism, no, Opo. this is still very much related sa mga netizens natin dahil gano'n din po ka-importante ang accuracy over speed. Kasi kung gagamit po ako ng related situation nung nangyari po sa mga Ateneo players since nagkaroon nga po ng very long lull time, nag-speculate yung mga tao. Na ngayon, kung ano yung mga teorya ng mga netizen online, para siyang naging katotohanan. Yes. 'Di ba? Yun din Opo. ang paniniwala ng society kasi kung ano-ano din ang mga pinopost ng mga netizen. Opo. 'Di ba po, Prof? Opo, magandang punto yan, Migs, kasi dapat talagang paalalahanan yung bawat isa sa atin na talagang dapat na mas mauna nating malaman yung katotohanan bago iulat. May kasabihan sa journalism, we would rather be right than to be first. Yes. Minsan kasi ang tendensya sa ilang mga, hindi naman natin nilalahat, pero yung ilang mga content creators and influencers, naghahabol kasi ng engagement at saka ng monetization ng content, kaya mas mainam na mauna. Tapos kung may mali sa kanilang inulat, edi i-delete na lang nila o kaya i-correct later on. Minsan may ganong mindset na okay lang mauna, pag may mali, bawiin na lang. Hindi po ito nakakatulong sa paghuhubog ng opinyong pampubliko kasi medyo ano po yan, delikado. Walang assurance na yung kinorek mong content babalikan nung mga naunang audience na maling impormasyon yung naibigay po natin. Kaya dapat na maging malinaw tayo ron. So maganda yung paalala ni Migs. Tapos yung isa pang usapin dito,
kapag hindi kompleto yung datos, ano ang gagawin? Huwag tayong mag-speculate online, huwag tayong mag-on-air tapos magbibigay ng komentaryo na puro allegedly, di umano, chismis at kung ano-ano pa. Dapat maghanap muna at mag-demand ng impormasyon mula sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno o kaya kahit sa mismong institusyon na sangkot sa isang kontrobersya. Halimbawa, dun sa kaso ng mga basketball player, isa sa mga kahinaan sa crisis communication ng universidad na sangkot ay hindi agapan at hindi mabilis yung pagbibigay ng pahayag, kaya it gave room for various baseless speculations. At alam naman natin, pag ang spekulasyon nai-ere, tapos maraming shares, maraming likes at maraming komento, gaya ng nabanggit ni Migs, nagmumukhang katotohanan na yung spekulasyon. Yung opinion, nagmumukhang datos na. Kahit na walang batayan naman sa ebidensya, yung opinion na inilalahad. Opo. Kaya magandang paalala po sana ito sa ating lahat. Tayong lahat, don't get me wrong curious na curious tayo. Ano ba itsura? Ano bang pangalan ng mga sangkot? Yung teacher ba, sino ba siya na nabarel? Yung mga yon, curious tayo Pero Opo. let us not let curiosity get the better of ourselves in the shaping po of public opinion. Opo. Prof, ngayon po, no, in line with mentioned a while ago, syempre ang mga police investigations, hindi natin na Yes. pwedeng madaliin. Pero Opo. ngayon, umaandar na ang mundo. Paano po tayo dapat mag-behave hanggat wala pang official results ng investigation? Ngayon, kumbaga, nagsispeculate, usap-usapan, baka Opo. dyan kasi nangyayari yun, sa Actually, kalagitnaan Oo, just to add to that, Prof, I'm sure narinig nyo na kahapon, sinabi na kesyo may 2 security guard pa raw na namatay. Pero ito po ay hindi totoo. So tinanong Yes. namin mismo dun sa mga nag-iimbestiga, wala pong 2 security guard na namatay. Opo. Opo. Actually, Opo. honestly, Ninya, kahit ako nalito rin kasi unang report, 2 yung namatay, tapos naging 4, tapos bumalik sa 2. So, kahit ako, parang nire-reserve ko yung pagkokomento tungkol sa isyong ito. Una, dahil hindi naman talaga ako sangkot at taga Maynila naman tayo, sino ba tayo para magkomento. Kaya yung mga yon, dapat yung ganong behavior at ganong mindset sana yung kailangan. At maganda yung binanggit ni Migs, hindi dapat minamadali yung mga opisyal na investigasyon, pero ang mga periodista pwede rin namang magsagawa ng sarili niyang news gathering na obviously hiwalay sa police investigation, pwedeng mag-interview, basta yung datos ay reliable na makukuha natin. At saka syempre, kung mag-i-interview ng minor, ito paalala rin, please lang po sa mga content creator and influencers, siguraduhin na the people we interview are in their right minds. Kumbaga yung kanilang yung composure ay more or less nasa posisyon sila para makapaglahad ng kanilang saloobin. Tapos, ito isa sa mga importanteng guideline po sa reportage sa journalism na pwedeng gamitin ng mga influencer. Pag minor po, dapat may gabay ng magulang. At in fact, dapat nga nagpapaalam muna sa magulang, pwede po bang ma-interview yung anak nyo kasi ganito, ganyan, kasi mahalaga siyang source of information. So dapat nagagabayan po yan kasi hindi po pwede na basta-basta mo lang siya mai-interview. So yun yung mahalaga po. At pag ayaw ng magulang, kasi kailangang protektahan yung privacy or whatever other reason na ayaw ng magulang, igalang po natin yung ganong klaseng desisyon. Marami pang mapagkukunan ng impormasyon, pwedeng lumapit sa pulis, pwedeng lumapit sa administrasyon ng eskwelahang nasa kontrobersya, sangkot or involved sa kasalukuyang issue. So marami pang pwedeng mapagkunan bukod dun sa eyewitnesses na minors po. Alright. Nako, Prof, maraming salamat po once again sa inyong mga insights at talaga pong nakakatulong po yan lalong-lalo na sa amin dito sa media, no? Na maging maingat sa ating mga nire-report at wag natin tingnan ang sitwasyon na ito na yung violence lang Kumbaga, Opo. there's a bigger picture, 'di ba? Parang Tama.
you should focus not just on the violence, but also siguro yung mental health crisis Yes, na nangyayari correct. ngayon and other factors na magandang i-report din natin para po sana makagawa ng mga magagandang desisyon yung ating mga otoridad, hindi ho ba? At mag-react ng tama sa ganitong klase ng sitwasyon. Prof, very Tama po quickly kayo, lang po. kaya po yung basic talaga sa journalism, hindi lang factual accuracy, kundi contextual accuracy rin. In trying to make sense of the reality, iuugnay din natin yan sa iba pang problemang kinakaharap, halimbawa sa sistema ng edukasyon. Tama, mental health is one angle. The other angle is the lack of an enabling environment that is conducive to learning. Halimbawa, kapag kasiksikan yung sobrang daming estudyante sa isang classroom, natural, minsan may tensyon na mangyayari at minsan mangyayari nga na baka may away o alitan sa pagitan ng mga estudyante o kahit yung guro. Baka kinagagalitan din yung mga estudyante kasi hindi nakikinig sa sobrang dami nila. So may kaugnayan yun eh. At sa mga pampublikong paaralan, total budget deliberation din naman ngayon, magandang mapag-usapan din natin yung suportang nakukuha mula sa national government or even the local government hinggil sa budget sa edukasyon. Kasi kapag hindi maganda ang pasilidad sa pag-aaral, minsan yun din yung isa sa mga nagbubunsod sa mga problema at yung mga masasamang balak ng ilang mga estudyante, pwedeng produkto ito ng bullying, pwedeng produkto ito ng iba pang mga nangyayari dahil nga sa lack of an enabling environment. Kaya mas mainam, hindi naman tayo nag-i-impose sa news media organizations or sa DZMM to be specific, pero yung pagpapalalim ng issue, yun yung mas mahalaga kesa po sa trivia at saka sa sensationalization. At saka utang na loob, wala pong kinalaman ang online games tulad ng Roblox dun po sa violent tendency ng mga estudyante. Nabuhay din po ako nung dekada 90 na napakaraming quote-unquote violent online games pero wala naman pong ganitong problema. Kaya po mas malalim po sana yung ating pagsusuri, hindi yung puro kababawan lang na iban na natin yung Roblox para wala ng school violence. Yung mga ganong diskurso, wala pong lugar sa periodismo kasi wala pong batayan yon. Opo. Naku, ang Okay. dami pa sanang pwedeng pag-usapan. Balik po kayo, Prof. Danilo Yes. Araw, dahil maganda po yung mga punto po ninyo, no? Mas palalimin pa natin ang usapan at mag-focus. Wag lang mag-focus dun sa violence part at yung mga madaling mag-conclude, nangyari to dahil ganyan. Ganun kasimple. Hindi ho ganun kasimple ang mga Tama po. bagay-bagay. Opo. Maraming salamat. Professor Danilo Araw, Department of Journalism, University of the Philippines. Siya po ang aking alma mater din, Prof. Yes. Maraming Nung salamat, matagal na. mabuhay.